Shirley, akala ko okay naman ang lahat. Bakit bigla kang nag-alsabalutan, iha? Ma'am Esther, pasensya na ho talaga. Kailangan ko nang umalis. Hindi ko na kaya dito. Bakit? Sabihin mo, anong problema? Matagal mo na akong tinutulungan sa pangangalaga ng pamamahay na ito. Bakit bigla naman ang desisyon mo? Dahil ba pinaglilinis ka din sa kabilang bahay? Akala ko okay lang sa'yo nung tinatanong ka ni sir mo. Sana sinabi mo na hindi okay sa'yo na palipat-lipat ka. Totoo ba, Ate Shirley? Aalis ka na? May nagawa ba kami? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi naman sa ganun, Joanne. Ma'am Esther, hindi po talaga kayo yung dahilan. Hindi ko na lang ho talaga kaya dito. Masyado na ho. Sobra-sobra na. Hindi ko maintindihan, iha. Tinuring ka naming kapamilya. Kahit kailan hindi lang kasambahay ang tingin ko sa'yo. Bakit ka tatakas na lang? Kung hindi pa kita nakita, hindi ka pa magsasabi na aalis ka na. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng pagmamalasakit niyo sa akin, ma'am. Kayo ni Joanne, yung malaking dahilan kung ba't ko kinayanan na magtagal dito. Pero sa ngayon ho, ayoko na ho eh. Hindi ko na talaga ho matiis dito. Anong sinasabi mo? Anong kailangan mong tiisin? Ate Shirley! Hindi makasagot ng maayos ang dalaga. Takot na takot siya. Masasabi kong dito na nagsimula ang lahat. Noong binalak tumakas ang kasambahay namin dahil sa di niya maipaliwanag na dahilan. Isang misteryong nababalot ng kwentong pighati. Maraming sumunod na pangyayaring kahindik-hindik at puno ng katatakutan na nagpabago ng takbo sa aking buhay dahil sa kasakiman at kasamaan ng ugali ng mga taong akala ko ay mabuti at nagmamalasakit. Ako po si Joanne at balikan po natin ang karanasan ko ilang taon lang ang nakalipas. Basta Jo, hindi ko masabi. Pasensya ka na, Ma'am Esther. Maraming salamat ho sa lahat. Magpapaalam na ho ako. Panay ang paglingon ng dalaga sa labas ng pintuan habang tinatapos ang pag-iimpake niya. Tila ba may kinakatakutan siya. Sa labas ng kwarto, sinundan siya ni Mama palabas. Pero talagang nagmamadali ang dalaga paalis. Kung ang ibang amo ay walang pakialam kung lumayas ang kanilang kasambahay, kami ni Mama ay kabaliktaran nito. Nababahala kami ng husto dahil halos kasabay ko nang lumaki si Ate Shirley. Di nagkakalayo ang edad namin kaya talagang nakatatandang kapatid ang tingin ko sa kanya. Oh, ano nangyari kay Shirley? Saan siya pupunta? Hindi nga namin alam pa eh. Parang takot na takot siya. Di na daw niya kaya dito sa bahay. Takot. Baka di niya matiis yung mga kwento tungkol sa multo dito sa bahay. Sabi ko naman lumang bahay na ito pero wala namang ganun dito sa atin. Nakakalungkot lang. Ang daming pagbabago. Oo nga, pati ikaw aalis na iya. Tapos ka na ba mag-impake? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa po tapos pa. Pero bukas pa naman ang biyahe ko eh. Bakit po? Ano yun? Sigurado ka na ba sa apartment mo? May oras pa naman para magbago ang isip mo. Papa, okay na po ako. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko na yung sarili ko. All set na ako sa apartment ko. Ready na ako. Hindi mo ako masisisi. Pero syempre, kahit sinong magulang mag-aalala kung lalayo ang anak nila. Aba, ilang oras ang Maynila mula dito. Paano kung may kailangan ka? Pangako mo na lagi kang tatawag, ha? At kung masyadong maliit ang apartment mo, magsabi ka lang. Maghahanap ako agad ng mas malaki. Oo naman, pa. Okay na talaga ako. Kayo naman,
Ang tagal na nating nakatira sa magkaibang bahay ha. Ngayon pa kayo magkakaganyan. Okay lang ako mag-isa. Kakayanin ko yun. Ikaw pa rin ang aking unika, Iya. Kahit mag-asawa ka na at magkaroon ka pa ng sarili mong pamilya. Si Mama ang inaalala ko eh. Paano na siya? Mag-iisa na siya dito sa bahay. Ayun na nga. Gusto din kitang makausap dahil dyan, anak. Nasabi ko na dati, hindi ba? May plano kami ng mama mo na ibenta na itong bahay na to. Panahon na, Iya. Kung magkokolehiyo ka na sa Maynila, ayaw ng mama mo na mag-isa siya dito sa malaking bahay. Ay, alam ko po. Nakakalungkot lang kasi ang dami kong memorya dito. Pero sinabi na rin naman ni Mama, gusto na niya magkaroon ng bagong buhay. Lalo na may ibang pamilya ka naman na. Iya, gusto kong maintindihan mo ng mabuti. Hindi ibig sabihin na nagkaroon ako ng ibang pamilya. At humiwalay ako sa inyo ng mama mo. Iniwan ko na kayo. Talagang nagkaganon lang ang mga pangyayari. Pero mabait naman si Tita Clara mo at si Carlo sa'yo, di ba? Ilang beses na tinatanong sa akin ito ni tatay. Madalas kasi kapag madrasta, laging intermedita ang dating. Pero sa pagkakataong ito, mabait ang bagong pamilya ni Papa. Nasanay na rin kami ni Mama sa kanila dahil laging bumibisita ang stepbrother kong si Carlo sa bahay. Si Tita Clara naman, sa ilang beses kaming nagkita, ay hindi makabasag pinggan. Opo, mabait naman sila. Tanggap ko naman na yon. Ang tagal yun ng hiwalay ni Mama. Hindi naman na kami nagdadamdam doon pa. Oo, mabuti. Pero huwag kang mag-alala ha. Dahil babantayan ko pa rin ang mama mo, lalo na kung nag-aaral ka na sa malayo. Pero bilang ganda dapat talagaan mo din ang sarili mo doon ha. Kailangan maging matatag at matapang ka sa susunod na yugto ng buhay mo. Opo pa, ako pa ba? Alam kong palaban ka, pero mag-iingat ka pa rin ha. Nga pala, mamayang hapon aalis kami ni Esther. Kakausapin namin ang buyer nitong bahay. At mag-aasikaso ng papeles. Sige lang pa, bukas pa naman ang biyahe ko. Pababaunan pa nga daw ako ni Mama ng biko at mga longganisa niya para may dala ako sa apartment. Talagang hihintayin ko yun. Matapos kong mag-empake, wala pa rin sila Papa, kaya naghapunan na ako mag-isa. Lumipas ang gabi at hindi pa rin sila nakakauwi, kaya tinawagan ko na sila. Ngunit walang sumasagot sa mga tawag ko. Nagsimula na akong mag-alala hanggang sa di ko na malayan na nakatulog na ako. Kinabukasan, dala ang mga gamit ko. Nagbiyahe kami pa Manila. Masayang masaya kami sa kotse. Hindi ko maalala kung kailan kami huling naging ganito kasaya na magkakasama. Nagmamaneho si Papa, si Mama naman ay kumakanta kasabay ang radyo. Panay naman ang kwento at tawa ni Papa hanggang sa biglang napakabilis na mga sumunod na pangyayari. Umampas ang ulo ko sa bintana ng kotse at maya-maya pa naramdaman kong nasa ere na kami. Nagtapos ang lahat nang lumagabog ang kotse sa paanan ng bangin. Ma, ano nangyari sa'yo? Ma, Papa, bakit di sumasagot si Mama? Oh, Diyos ko! Esther! Esther! Diyos ko po! Pa? Si Mama, ano nangyari sa kanya? Esther! Gumising ka! Joan, anak! Nasaktan ka ba? Hindi ako makakilos. Hindi ako makagalaw. Ang mama mo! Ang mama mo! Diyos ko! Diyos ko po! Hindi ko mabuksan ng maayos ang mga mata ko dahil panay ang tagas ng dugo mula sa noo ko. Pero nang nagawa ko ito, isang malagim na eksena ang tumambad sa akin. May nakatusok na malaking metal sa dibdib ni Mama. At si Papa naman, nakayupi siya sa gilid ng pintuan. Hindi siya makakilos sa tindi ng mga sugat niya. Sa puntong ito, nagdidilim na rin ang paningin ko, pero nabigla ako nang magsimulang magwala si Papa. Sino ka? Nasa taas ka kanina. Hindi kita nabundol. Hindi. Umiwas ako.
Di ko nakita ang kinakausap ni Papa. Kaya nanigas ako sa takot. Isang babae na may napakahabang buhok ang dahan-dahang pababa sa gilid ng bangin. Para bang lumulutang ang kakaibang babae na nababalot sa dilim ang muka. Nangilabot ako dahil dumiretso siya sa panig ng kotse namin ni Papa at sa isang iglap, nagitla ako nang makita ko ang napakahabang buhok na may sariling buhay at persahang pumapasok sa loob ng kotse. Pumalupot ito sa mukha ni Papa at sa aking labis na pagkasindak, nagsimula itong pumasok sa aking bibig. Hindi ako makahinga. Sinasakal ako ng makakapal na buhok ng babae. Napabalikwas ako sa kama. Ginising ako ng mga tunog sa tabi ko. Hawak-hawak ko ang bibig ko at kinakapa ko rin ang leeg sa pag-aakalang may sumasakal pa rin sa akin. Napatingin ako sa mga kamay ko dahil may mga hawak akong buhok sa mga daliri ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na masamang panaginip lang ang lahat. Ligtas ako at nasa kama lang pala ako. Hello? Ngunit nang marinig ang boses ng isang nurse mula sa kabilang linya na sinasabi sa akin na kailangan kong magpunta sa pinakamalapit na ospital. Dito ko napagtanto na mas masaklap ang realidad ko kaysa sa bangungot. Dahil tinawagan ako para ipaalam sa akin na naaksidente ang mga magulang ko sa daan pauwi. Namatay si Mama at nag-aagaw buhay si Papa sa mga oras na iyon sa ospital. Joanne, condolence. Nakikiramay kami sa pagkamatay ng mama mo. Kumusta ang papa mo? Nasa ICU pa rin daw po, Tita Clara. May bago na naman daw operasyon na kailangan gawin sa kanya. Ang dami-dami na niyang pinagdadaanan. Hirap na siguro si Papa. Ipagdasal natin si Manuel. Matibay yung papa mo. Manalig ka lang, Joanne. Opo, Tita. Sana nga kayanin ni Papa. Kailangan mo ba ng tulong sa burol ng mama mo? Magsabi ka lang, ha? Condolence po, Ate Jo. Pag may kailangan ka, sabihan mo lang ako, ha? Salamat po, Tita. Salamat, Carlo. Pero nasa morgue pa si Mama. Pilit ko na lang dinidiktik sa isip ko na at least buhay pa si Papa. Pero durog na durog ang puso ko tuwing naiisip ko na wala na talaga si Mama. Ganun-ganun na lang. Masyadong masaklap ang trahedyang ito. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan natin to. Makakaligtas si Manuel, magtiwala ka. At kakayanin niya ng papa mo. Tulala pa rin ako at wala sa sarili dahil sa lahat ng nangyari. Pero laking pasalamat ko na kahit papaano, kasama ko sila Tita Clara at Carlo. Nangako silang di ako iiwan sa gitna ng napakalaking pagsubok. Pero di nagtagal at isa na namang masamang balita ang tumambad sa akin. Tita, sabi ng doktor, hindi na talaga maganda yung lagay ni Papa. Naging successful naman daw ang mga operasyon. Pero bumagsak daw yung katawan niya. Naging kulay na si Papa. Makina na lang bumubuhay sa kanya. Pinagdedesisyon na ako ng mga doktor kung anong gagawin sa kanya. Ayoko mawala din si Papa. Ayoko. Hintayin natin. Pwede pa siyang makarecover. Malabo na daw pero ayokong tagalan siya ng life support. Hindi ko kakayanin. Ilalaban ko, Tita. Kahit maganda ubos ng pera, hindi ako papayag na mamatay siya. Susuportahan ko ang desisyon mo, Iha. Ikaw na lang ang natitirang direct family niya. Ikaw ang may karapatan pero kung ako ang tatanungin, isang ayon naman ako sa pasya mo. Maraming ipon ng papa mo. Gamitin natin para sa kanya. Naniniwala akong malalagpasan niya dahil malakas si Manuel.
Sige po, dito na muna siya hanggat kaya pa para mamonitor siya ng mabuti ng mga doktor. Kinagabihan, nakatoka akong magbantay kay Papa. Kagagaling ko lang ng burol kaya talagang pagod pa at walang tulog. Kaya naman nang pumasok ako sa kwarto niya, dumiretso ako sa silya sa tabi niya. Dito ko na lang napansin na bukas pala ang bintana sa kanyang kwarto. Napakalamig at napakabaho. Isang kakaibang amoy ang nanggagaling sa bintana. Tumindig ang balahibo ko sa narinig ko sa labas ng bintana. Agad kong sinarado ito at natagpuan na dilat ang mata ni Papa. Dahan-dahan niyang tinuro ang bintana. Kasabay nito ang malalakas na pagbeep ng mga makina sa gilid niya. Kaya agad na may pumasok na matandang nurse. Matapos i-check ang mga makina, nakakunot pa rin ang noo nito. Miss, nakabukas ba ang bintana kanina? Oo, natagpuan kong nakabukas. May narinig na akong umiiyak na babae eh. Ano kaya yun? Wala bang nag-check dito? Baka kasi delikado para sa mga pasyente. Yun na nga ho eh. Kakasarado ko lang yan. At sa atin na lang ha. Ang daming kababalaghang nangyayari dito ngayon. Ayoko sanang sabihin pero may bulong-bulungan na may umiikot daw na aswang dahil may natagpo ang wakwak ang liig sa kabilang building. Naku, hindi nga ako naniniwala sa ganun. Pero mabuti na rin ang may bantay dito palagi. Wala na ba kayong ibang kamag-anak, miss? Ang stepmother ko, hindi ba siya dumadaan dito lagi? Nako, sinisilip lang po niya si Sir. Hindi siya nagtatagal. Pero wag kayong mag-alala. Kung wala pa ring bantay ay dadalasan ko na lamang ang pagronda ko rito. Idodoble ko na. Ganun na nga ang nangyari. Napansin ko din na parabang nawawala na ng pakialam sila Tita Clara kay Papa. Kaya dinalasan ko na lang ang pagbabantay ko. At parabang himala na umigi-igi ang kalagayan niya. Hindi na siya gulay at hindi na kailangang kabitan ng maraming makina para lang mabuhay. Bagaman kinakaya na niyang makahinga ng walang tulong, malaki pa rin ang naging pinsala sa kanyang dibdib at lalamunan nang matuhog siya ng mga metal galing sa kotse. Gayunpaman, masaya ako na nakakadilat na siya kahit hirap pa rin magsalita. Pero kaakibat ng magandang balitang ito ang suliraning pinansyal. Dahil dito, kinailangan naming pag-usapan ulit ang krisis na kinakaharap namin. Iha, may malaki tayong problema. Paubos na ang pera ng papa mo dahil sa gastos sa ospital. Hindi ko alam kung saan natin huhugutin yung pambayad kung magtutuloy-tuloy na ganito. Po, paano nangyari yun? Aba, maraming operasyon yung nangyari. Hindi lang kay papa mo, pati yung mama mo nang dinala dito. Sinubukan pa nilang buhayin. Sumalangit nawa si Esther, pero yun, nakadagdag siya sa gastos. Tapos yung mga operasyon pa ni Manuel, yung araw-araw niya dito. Diyos ko, dito pa talaga siya inabot sa mamahaling ospital. Didalhin natin siya sa mas affordable na ospital na pwede siyang maalagaan. Huli na lahat, kahit ilipat natin siya, tambak na ang gastusin. Sa ngayon, isipin na lang natin kung paano natin yun mababayaran. Kailangan na natin siyang alisin dito. Dahil lalaki lalo ang bayarin. Kailangan na natin siyang iuwi. Sandali lang po. Makakabuti ba yun para sa kanya? Alam mo, sa totoo lang wala na akong pakialam, Joanne. Kasi iha, ilang araw na ako namomroblema. Paano yung mga bills namin? Yung credit card ko, yung tuition ni Carlo, yung babayaran ko sa kotse. Ang dami nang naiipong bayarin. At hindi lang yun, nakakomit na ako sa mga amiga ko na mag-a-abroad kami sa susunod na buwan. Ano gagawin ko doon? Mawalang galang na po, tita ha. Pero wala rin akong pakialam sa mga luho nyo.
Kakamatay lang ng mama ko at gulay si Papa. Parang wala po dapat sa isip natin ang mga bakasyon sa ibang bansa ngayon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang muka ng babae sa sinabi ko. Kitang-kita ko ang kamay niyang nanginginig na parabang nangangating sampalin ako. Pinanlisikan ko siya ng mata at tinitigan ng masama. Wala kang pakialam? Ano ipapambayad mo dito sa tatay mo nakaratay? Alam mo ba na pwede siyang maiambak dito sa ospital pag hindi ka nakabayad? Hindi at paalisin dito. Tapos lalo lang tataas ang gastos. Gusto mo bang mabaon ng tuluyan sa utang? Gagawin ko ng paraan. Ay naku, stupid ah. Ano ka bang bata ka? Hindi ka ba nag-iisip? Alisin mo na siya dito habang konti pa lang yung utang natin. Huwag ka namang tatanga-tanga. Nakakahiya naman sa akin na namatay na pinagsasabihin niyo ng ganyan. Nagluluksa po ako ngayon tapos iinsultuhin niyo ako. Pero sige, hindi ako makikipagbangayan ngayon. Naiintindihan ko na stress tayong lahat. Pasensyahan na lang tayo, tita. Ganito na lang, Iha. Kung ayaw mo, iuuwi ko na si Manuel. Ha? Burol ni Mama. Doon dapat si Papa sa bahay namin. Malapit nang ilibing si Mama. Sana man lang makapagpaalam si Papa. Paalam? Hindi nga makapagsalita ng maayos yung ama mo eh. Bedridden yung tao. Sandali lang po ha. Kung iuuwi niyo siya, maaalagaan niyo ba? Kasi nakwento sa akin ni Papa dati na lagi kayong nag-shopping buong araw at si Carlo naman ay puro sa barkada niya ang punta. Kung nasa bahay niyo ba siya, masisiguro niyo bang pipirmi kayo? Bakit hindi ka mabibisita? Andun ka naman eh. Hindi mo ma-expect sa amin na ikulong ang sarili namin kasama si Manuel sa bahay. Ikaw nga nasa ospital yung papa mo pero binabantayan mo ba siya ng matagal? Hindi, di ba? Diyos ko, tita. Hindi na nga ako magkanda o gaga sa paglalagari mula burol hanggang ospital. Nakikita niyo ba tong mukha ko? Kailan ako huling natulog? Yung eye bags ko, may sarili ng eye bags. Ay, ganun pa rin yun. Wala ka pa rin dito para magbantay buong araw. So anong gusto mo? Ha? Kami yung magbantay doon? Buong araw? Anong gagawin mo? Nagpapalusot pa to? Nasa burol po ako. Eh kayo, anong excuse niyo? Kasi tinanong ko ang mga nurse kanina, isang beses lang kayo nagpupunta at wala pang ilang minuto. Paano mo masasabi na babantayin niyo siya sa bahay? Hindi ako papayag. Iuuwi ko si Papa. Joanne, ano ba? Babayaran ng ospital para ma-discharge siya. Kung ano man ang utang, bubunuin ko na lang. Pero yung mga bayarin niyo, huwag niyo nang kunin sa pera ni Papa. Humanap kayo ng ibang paraan. Huwag na po tayo magtalo dahil sinasakripisyo na natin ang kalusugan ni Papa para lang magtipid. Payag na nga ako basta huwag na lang kayong tumutol sa pag-uwi ko sa kanya. Ako naman mag-aalaga eh. Hindi na nakainik ang babae. Tumango siya pero nagawa pa rin akong irapan. Ngayon ko lang nakita ang ganitong ugali ni Tita Clara. Ito pala ang kanyang totoong kulay. Mabait at demure pag may pera. Pero nagiging matronang sakim pag nauubusan na. Gayunpaman, nasunod ang pinag-usapan namin. Dinala ko si Papa sa bahay at sa ganitong paraan, mas may oras akong mag-asikaso sa burol ni Mama, kasabay ang pag-aalaga kay Papa. Joanne, nakikiramay ako. Ate Shirley, kamusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Kala ko di ka na babalik dito sa amin. Oo, dapat uuwi na talaga ako sa probinsya pero nung marinig ko yung nangyari kay Ma'am Esther, bumalik ako agad. Naging mabuti naman sa akin si Ma'am. Labis-labis yung kabutihan na pinakita niya sa akin. Meron ba akong magagawa para makabawi? Makatulong man lang. Ano ka ba, ate? Hindi ka naman iba sa amin. Tinuring ka na nga ni Mama na anak din niya eh. Kaya nga kung may maitutulong ako, magsabi ka. Maglilinis ako, may kailangan bang lutuin? Anong kailangan kong gawin? Yung sa totoo lang, kaya ko naman dito sa burol. Si Papa talaga ang inaalala ko. Medyo nahihirapan akong pagsabayin ng lahat. Ate Shirley, kung pwede ka pa, baka gusto mong bumalik dito ng trabaho? Sige na naman. Kailangan ko kasi ng tulong kay Papa talaga. Hindi siya makagalaw ng maayos. Nakakapagsalita ba siya? Balita ko, malubha yung sinapit niya sa aksidente.
Garalgal siya magsalita. Ihirap na talaga. Ang daming kailangang asikasuhin sa kanya. Sige, tutulong ako. Babalik ako, Jo. Maraming salamat, Ate Shirley. Naku, hulog ka ng langit. Shirley? Ma'am Clara? Kailan ka pa nakabalik? Anong ginagawa mo rito? Ate Shirley, long time no see. Carlo, hayaan mo na. Kukunin mo ba siya ulit dito, Joanne? Akala ko ba kailangan nating magtipid ikaw tong magpapasweldo pa? Hindi mo ba kayang mag-asikaso dito mag-isa? Kaya ko naman. Pero mabuti kung may makakatulong sa akin. Mukha kasing busy din kayo kaya di kayo nakakadalaw kay Papa. At yung pangsweldo ko kay Ate Shirley, galing sa ipon ko yun. Ay, naku, bahala ka. Pakaingay dito. Bibisitahin ko lang si Manuel, masyadong magulo rito. Tumango lang ako at dumiretso ang babae sa kwarto ni Papa. Nitong mga nakalipas na araw ay di ko mapigilang mapansin ang tensyong namamagitan sa amin ng aking madrasta tuwing tatawag siya para sabihin na busy siya at hindi madadalaw si Papa. Di ko alam kung bakit pa ako umasa na tutulungan niya ako pagdating kay Papa. Kaso di na nga niya magawang makatulong, pero kulang na lang ay mandiri pa siya kay Papa sa kalagayan nito ngayon. Naging abala ako sa burol hanggang sa napansin ko na lang ang matataas na boses galing sa kwarto ni Ate Shirley. Nagtungo ako sa kwarto nang marinig ang pagtangis ng dalaga. Sumilip ako sa uwang ng pinto at natagpuan na nakatalikod si Ate Shirley sa pinto. Ang mukha lang ni Carlo ang naaaninag ko, kaya nabigla ako nang nag-iba ito. Di ko may paliwanag dahil habang nag-uusap sila, nakita ko na lang na mula sa galit, napalitan ito ng matinding takot. Nanlalaki pa rin ang mata niya nang biglang lumabas ng kwarto. Napaupo si Ate Shirley sa kanyang kama at tinakpan ang kanyang muka ng kanyang mga kamay. Ate Shirley, ano nangyari? Nagtatalo ba kayo ni Carlo? Sandali lang, Jo. Pasensya ka na. Kailangan ko lang mapag-isa saglit. Lalabas din ako agad. Hindi ko siya kinulit dahil tumindig ang mga balahibo ko nang tumabi ako sa kanya sa kama. Nakita ko rin ang panginginig ng mga kamay niya sa puntong nagdudugo na ang palad niya dahil sa kanyang mga kuko. Hindi ko alam pero may nagsasabi sa aking pagkatao na kailangan ko umalis sa kwarto na iyon. At nang makita ko na may kakaiba sa mata ni Ate Shirley, nang lumingon siya sa akin, agad akong tumayo at umalis. Dito ko natagpuan si Carlo. Hindi siya mapakali sa kusina. Pawis na pawis ang binata at parabang nininerbyos. Carlo, ano nangyari? Nagsisigawan kayo ni Ate Shirley tapos biglang natakot ka? Hindi ko alam. Hindi ko rin talaga alam. Parang nag-ibang mukha niya eh. Nakakatakot. Hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. Ipaliwanag mo sa akin. Bakit ba kayo nag-away ni ate? Wala ka na dun, ate. Sa pagitan na namin yun. May kinalaman ako kung nagkakaganyan kayo dito sa pamamahay namin. Kakabalik lang ni Ate Shirley. Nag-aaway na kayo? Pinaiyak mo pa. Ano ba nangyayari, Carlo? Eh kasi ang problema dyan sa babaeng yan, katulong lang pero kung umasta ka, alam mo kung sino. Uy, Carlo. Hinay-hinay ka sa pananalita. Baka may makarinig sa'yo na ganyan pala kabastos yung bibig mo. Nakakahiya. Bastos? Sinabi ko lang naman ang katotohanan. Alam mo naman na minahal na namin si Ate Shirley na parang pamilya namin. Bakit ka ba nagkakaganyan? Biglang ganyan na ang ugali mo, Carlo. Sabihin mo nga, ano bang problema mo talaga? Marami. Simula nang magkasakit si Papa, gipit na ako. Sabi pa ni Mami, baka di na makabayad sa kotse. Excited pa naman ako na i-drive yun pag nakuha ko na yung lisensya ko. At wala na akong allowance. Hindi ako makalabas ng bahay. Paano naman ako magiging masaya? May buhay pa din naman ako. Diyos ko naman, Carlo. Yan lang ba ang problema mo? Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon natin? Nakaratay si Papa sa kama.
di na siya makakilos at makapagsalita ng matino. Tapos yan ang iniingit-ingit mong problema? Naririnig mo ba ang sarili mo? So hindi ako pwedeng magkaroon ng problema porket may sakit si Papa? Hindi naman sa ganoon. Buisit. Bad trip talaga. Bahala nga kayo dyan. Matapos gumawa ng eksena ng binata, padabog itong umalis. Dito ko napatunayan na nagmana nga siya sa kanyang ina. May itinatago din itong ugali. Sumilip si Shirley mula sa kanyang pintuan at tinignan kung nakaalis na si Carlo. Wala na siya. Bakit ba kayo nagtalo? Baka pagchismisan pa tayo ng mga tao sa burol. Napakasama talaga ng ugali ng mag-inang yan. Di ba tinatanong niyo ako dati kung bakit ako aalis? Ayan, dahil sa kanila. Lalo na yung Carlo na yan. Nung tagalinis ako dati sa bahay nila. May sinasabi ka ba, Shirley? May angal ka ba sa amin? Wala ho, ma'am, wala ho. Mabuti. Joanne, yung tungkol sa papa mo, kukunin ko na siya. Sa ayaw at sa gusto mo, iuuwi ko na si Manuel. Ha? Hindi ba napag-usapan na natin to? Naiinip na ako eh. Matapos lang tong libing ng mama mo, diretso na si Manuel sa amin. Pero, Sige na, mauna na ako. Magkita na lang tayo sa libing. At Shirley, tandaan mo yung pinangako at sinabi ko sa'yo. ano ba nangyari dun sa bahay nila? Bakit galit na galit sila sa'yo, ate? At anong pangako? Sila pa yung may ganang magalit? Kapal din talaga ng mukha eh. Hindi nga yun pangako eh kung tutuusin pagbabanta yun. Sinabi nila sa akin na pag hindi niya gusto yung kinikilos ko, malilintikan daw ako. Ha? Grabe naman. Ano ba nangyari sa'yo dun sa bahay nila? Hayaan mo na. Huwag mo nang alamin para hindi ka madamay. Sige lang, ako na kay Papa te. Paiinumin ko na rin siya ng gamot. Pakiasikaso na lang siguro ang mga nakikiramay. Kinuha ko na ang pagkakataon para mapag-isa. Lagi namang tulog si Papa at bihira lang tumugon sa akin. Kaya binuhos ko na lang ang oras sa pag-iyak sa tabi niya. Hindi ko pinapakita sa mga tao, pero nahihirapan na talaga ako sa lahat ng nangyayari. Wala akong masaringan, hindi ko na alam kung sino ang totoo o plastic lang, katulad nila Tita Clara. Namimiss ko si Mama. Hindi ako makapaniwalang wala na siya. At si Papa naman, andito nga, pero parang wala rin. Dala ng pagod, puyat at sakit ng ulo. Nakatulog ako sa silya sa tabi ni Papa. Naalimpungatan ako sa tunog. Umagaw naman ang pansin ko ang paggalaw ng bedsheet sa gilid ng kama. Dito na nanlaki ang mga mata ko. Dahan-dahang sumisilid ang mahabang buhok papasok sa kama. Para bang may nagtatagong babae sa ilalim nito. Lumagapak ako sa sahig sa pagkabigla sa aking panaginip. Bigla naman akong napatingin sa bintana dahil sa kakaibang tunog. Shirley, wag. Pa! Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Pilit niyang kinakalmot ang leeg niya na para bang may sumasakal sa kanya. Pa! Anong gagawin ko? Anong meron sa leeg mo? Diyos ko! Ate Shirley! Tulong! Pulang-pula na ang mukha ng matanda. Nagkalat ang laway at bakas ang panik sa kanyang mukha hanggang sa biglang napahinto siya. At sa laking gulat ko, nagsimula siyang dumahak ng dumahak hanggang sa nasuka siya. Nagluwa siya ng mga bungkos ng buhok. Hindi pa dito nagtapos ito dahil marami pa siyang natagpuan sa likod ng kanyang lalamunan. Nanlalaki ang mga mata ng matanda habang patuloy sa paghugot ng mga buhok. Dagdag pa dito, bigla na lang siyang tumingala. May tinuturo siya sa isang madilim na parte ng dingding. Napalingon ako sa tinuturo niya at nagitla din ako sa nakita ko.
Napaurong ako sa takot at tumama ang paa ko sa kahoy sa likuran ko. Na-off balance ako at ramdam ko ang matinding paghapdi bigla ng batok ko. Matapos nito ay kadiliman. Jo? Ba't ka natutulog sa sahig? Ano nangyari sa'yo? Ang sakit ng bato ko. Tumama ata ako sa tokador. Diyos ko, nagdudugo yung batok mo. Pumasok ka sa kwarto mo. Sige na, doon ka mahiga. Sandali ate, okay na ako. Natalisod ako kasi. Teka lang, nasa na siya? Sinong siya? Yung papa mo? Nakahiga pa rin, bakit? Hindi, yung babae. May nakita akong babae dyan sa dingding. Sigurado bang okay ka lang, ha? Oo, pero nasa na siya? Yung babaeng mahaba ang buhok? Diyos ko naman, Jo, huminahon ka muna. Huminga ka ng malalim. Ano bang nangyari? Wala namang babae dito eh. Walang buhok. Nakabantay ako sa labas ng kwarto. Wala namang ibang pumasok dito maliban sa'yo. Nakarinig ako ng mga pagsigaw mo kaya pumasok ako pero nabutan kita sa sahig. Si Papa, anong lagay niya? Tingnan mo siya. Okay naman siya. Chinek ko na kanina. Hindi kaya nananaginip ka lang, ha? Nakatulog ka yata eh. Hindi. Meron talaga. Babaeng napakahaba ng buhok. Natatakpan yung mukha niya pero nakakatakot ate. Nakita ko talaga. Tinuro pa siya ni Papa. Narinig ko. Tumatawa pa siya sa may bintana. Okay, siguro kailangan mo nang munang magpahinga, ha? Kailan ka ba huling nakatulog? Nang maayos? Yung hindi lang 1 oras? Alam mo, simula nung maaksidente yung mga magulang mo, pinasan mo na lahat. Siguro kung ano-ano nang nakikita mo dahil sa kulangan mo sa tulog, kaya please matulog ka. Hindi. Hindi ako maaaring magkamali, Ate Shirley. Nakita ko talaga siya. At nakita ko na rin siya dati. Sa panaginip ko, siya daw ang dahilan ng aksidente nila Mama. Alam ko napakalaking trauma nang nangyari sa'yo. Kahit sino naman na nawalan ng magulang, hindi may iwasang magaganyan eh. Kaya, sige na, magpahinga ka. Ako nang bahala dito sa burol at sa papa mo, ha? Inalalayan ako ni Ate Shirley pabalik sa aking kwarto. Binigyan pa ako ng gamot para sa batok ko at tsaa pampatulog. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala sa akin. Hindi ka nag-iisa, Jo. Alam ko nahihirapan ka sa nangyayari sa pamilya mo, kaya gagawin ko lahat para makatulong. Huwag ka na mag-alala masyado. Ikaw na lang ang nag-iisang taong mabuti sa bahay na to. Napakabait mo sa akin, hindi ko makakalimutan yon. Ate, anong ibig mong sabihin? Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Gusto ko pa siyang tanungin, pero tuluyan ang sumuko ang katawan ko sa pagod at antok. Hindi na nagparamdam ang babaeng mahaba ang buhok. At kahit malaking palaisipan pa rin sa akin kung guni-guni ko lang siya, hindi ko na siya napagtuunan pa ng pansin dahil sumapit na ang libing ni Mama. Natapos ang lahat ng walang aberya. Pero hindi nagtagal at binasag ng mag-inang mga sakim ang katahimikan. Pag-uwi namin sa bahay at sa harapan ng hapagkainan, naaninag ko na nagbubulungan ng dalawa mula pa sa sala. Kitang-kita ko ang mukha ni Shirley nang mapadaan ito sa dalawa. Kumunot ang ulo ng dalaga at pinanlisikan sila ng mata. Agad naman itong lumapit sa akin at hinatak ako paloob ng kwarto. Nag-uusap yung madrasta mo at walang kwenta niyang anak. Naririnig ng mga tao, Joanne. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa manang makukuha nila pag namatay yung papa mo. Ha? Ang kakapal ng mga mukha. Anak,
Nakita ko yung last will and testament niya. Nandun talaga tayo. Naku, tiba-tiba talaga tayo niya. Mami, yung kotse ko ha. Gusto ko nang mag-drive. Shh! Ano ka ba? Ako nang bahala doon pero uunahin ko muna yung punta ko sa ibang bansa dahil gusto ko na kasing... Excuse me? Talaga ba? Yan ang pinag-uusapan nyo ngayon dito? Joan, ano ba? Bakit ka ba nag-iiskandalo? Naririnig ka ng mga tao. Oo nga, nakakahiya ka. Totoo nga ang sabi ni Ate Shirley. Ako mismo ang nakarinig pero ang tigas ng mukha ng mag-ina nang magmaang-maangan pa. Dahil dito, sumabog na ako. Nagsimula akong magsisigaw. Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong humihingi na ng paumanhin at pinapalabas na ni Ate Shirley ang mga taong nagbubulungan na. Ang kakapal ng mukha nyo? Andito si Papa. Kalilibing lang ni Mama. Mga wala kayong hiya. Ibaba mo nga yung boses mo. Ate Jo, sumusobra ka na. Ako ang sumusobra? Nakakatawa naman kayo mang baliktad ng lahat. Nasa bingit ng kamatayan si Papa tapos sasabay niyo ng ganyang usapan dito at excited pa kayo? Nasaan ang konsensya niyo? Wala kayong puso. Abahoy! Ipreno mo yung bibig mong babae ka. Hindi porket anak ka ni Manuel hahayaan kitang pagsalitaan kami ng ganyan. Kapal ang mukha mo ha. Ako ang makapal ng mukha? Kayo ang nagbago. Nung di na masustentohan ni Papa ang magarbo niyong pamumuhay, kulang na lang patayin niyo na siya. Para kayong mga buwitring naghihintay na mamatay yung tao. Nakakasuka kayo. At sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Napakabastos ng bibig mong babae ka. At least ako bastos lang. Hindi dakilang kabit. Dito na nagkagulo. Di na ako talaga nakapagpigil. Umabot kami sa sabunutan. Agad na sumaklolo si Carlo sa nanay niya at binigwasan ako kaya napadapa ako. Pero matapos pa ito nang masampal ko ang aking madrasta sa kanyang muka. Umumang pa ang babae na sasampalin ako ulit nang dumating si Ate Shirley. Tumakbo siya sa pagitan namin at dahil dito, siya ang napuruhan. Nagawa pa siyang masabunutan ni Clara. Bakit ka ba nakikialam? Sinabi ko na sa'yo huwag kang pakialamera dahil muchacha ka lang naman. Kung umasta ka para kang kapamilya ha. Mas ramdam ko pa na pamilya si Ate Shirley kaysa sa inyo. Umalis na kayo kung ayaw niyo pa ng gulo. Dahil mainit talaga ang ulo ko sa inyo. Mami, ang dami ng tao sa labas, pinagtitinginan na tayo. Hindi pa tayo tapos, Joan. Sige lang, Clara. Nagdabog ang babae paalis. Sumunod si Carlo sa kanya pero nag-iwan muna ng masamang tingin sa amin sa huling pagkakataon bago siya umalis. Tinulungan ako ni Ate Shirley bumangon mula sa sahig. Alam mo, walang iya talaga yung Carlo na yan eh. Halika nga. Tingnan mo. Oh, grabe yung ginawa niya sa mukha mo. Pati ako ng mga babae nakikisali siya. Okay lang ako, ate. Ikaw. Salamat nakabalik ka kaagad. Hindi ko ata kaya yung dalawa kung nagsabay sila sa akin. Grabe yung mag-inang yun. Kala mo handang makipag-wrestling eh. Alam mo, ang lakas mo nga eh. Saan ka ba umugot niyan? Kala ko mainhin kang bata eh. Hindi na ate. Simula nung may mangyari sa mga magulang ko, na-realize ko na mag-isa na lang ako sa mundo. Hindi ako pwede maging mahina. Lalo na kung haharap ako sa mga taong ganyan na tulad nila Clara. Hindi niya deserve ang tawagin siyang tita. Walang ya silang dalawa. Hindi ka nag-iisa sa mundo, Joan. Nandito pa ako. Salamat ate ha. Lumipas ang mga araw na naging halos normal na ang lahat. Lubos pa rin ang kalungkutan ko pero pinag-iisipan ko kung anong plano ko sa buhay. Ngayon na wala na si Mama at hindi pa nagiging okay si Papa, natenga na rin ang buhay ko. Madalas, kinakausap ko si Papa sa kwarto niya. Hindi man niya ako masagot ng maayos. Gusto kong naririnig lang niya ang mga nasa isip ko. Para bang kasama ko na rin siya sa pagdedesisyon.
Hindi ko lang talaga maiwasan minsan na magtaka sa kanyang mga reaksyon. Tila ba may gusto siyang iparating sa akin na hindi niya magawang masabi-sabi dahil sa kalagayan niya. Papa, iniisip ko na po yung kinabukasan ko. Gusto ko po sanang ituloy yung pag-aaral ko pero kailangan ko nang magtrabaho. May naitabi ako para sa atin. Pero alam ko naman na mauubos at mauubos naman yun. Kailangan ko na ng pagkakakitaan. Kung makakapagsalita ka siguro na maayos, alam kong sasabihin mo sa akin na unahin ko ang sarili ko at huwag na ako mag-alala sa'yo. Nagawang tumango ni Papa. Ganito na lang kami mag-usap ngayon. Senyasan at hulaan. Pero hindi pwede pa. Inalagaan niyo ako ni Mama buong buhay ko. Iiwan pa ba kita ngayon? Gagawa ako ng paraan. Basta huwag kang bibitaw ha. Lagi tayong magkasama. Aalagaan kita dito. Siguro dito na lang ako mag-aaral sa atin. Di ko alam gagawin sa sarili ko pag pati ikaw, iniwan mo ko eh. Buti na nga lang, andito rin si Ate Shirley. Siguro siya na laging magbabantay sa'yo habang nasa eskwelahan ako. Okay ba yon? Shirley. Anong tungkol kay Ate Shirley? Hindi ko malaman kung anong sasabihin ni tatay, pero laking gulat ko nang parabang takot na takot siya tuwing babanggitin ko ang pangalan ni Ate Shirley. Nagsimula siyang pagpawisan at pilit niyang hinahawakan ang leeg niya. Pa, may masakit ba? Bakit ba kayo nagkakaganyan? Huminahon ka please. Masasaktan ka sa ginagawa mo. Wag. Hindi kita maintindihan pa. Tatawagin ko ba si ate? Iyan ba yun? Wala siya. Nag-day off. Bukas pang balik. Baka gusto mong isulat na lang ibig mong sabihin. Teka, kukuha ako ng papel. Nanginig siya sa takot pagbalik ko sa kwarto. Hindi niya magalaw ang mga kamay at nahuhulog lang ang panulat. Sa puntong ito, hapong-hapo na si Papa kaya wala na akong nagawa kundi pa inumin na lang siya ng gamot pampakalma. Tuluyan na siyang nakatulog dahil dito. Kinagabihan, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako mapakali. 10 oras na ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Kaya may nabuti kong maglakad-lakad na lang sa hardin namin. Dito ko natagpuan si Ate Shirley. Nababalot man ng kadiliman, alam kong siya ang natatanaw ko dahil sa kanyang damit. Nilapitan ko ang dalaga at napansing may kakaiba sa kanya dahil nakatayo lang siya sa gilid ng bahay. Nakadikit ang mukha niya sa simento at dahan-dahan niyang inuumpog ang noo dito. Ate, ayos ka lang ba? Ate Shirley, uy, anong nangyayari sa'yo? Pumasok ka na, baka lamukin ka dito. Biglang huminto ang ate sa pag-untog ng noo niya. Dinikit niya ang mukha niya sa kanyang dibdib na para bang may itinatago. Dito ko napansin na umiiyak pala siya. Patuloy ang pagtangis niya habang tinatakpan ang kanyang mukha. Umiling siya at tinaas ang kamay. Pilit niyang binubuka at sarado ang kanyang kamao. Pansin ko ang panginginig ng katawan niya. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ayaw mo na ako dito. Ate, Sige na, Jo, mauna ka na. Iba ang boses ng ate. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaiba sa kanya sa gabing iyon. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik at sinunod ko ang sinabi niya sa akin. Bumalik ako sa loob ng bahay at dumiretso sa kwarto ko. Maya-maya pa, hindi ako mapakali kaya pumunta na lang ako sa kwarto ni Papa para bantayan siya
kung ano man ang mangyari. Nilak ko ang pintuan at hindi ito binuksan hanggang umaga. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari sa bahay na ito. Di ko na malaman ang iisipin sa mga kasamahan ko dito. Nagpasya ako na bibisita na ako sa isang albularyo kinabukasan para magkaroon ng kaunting liwanag sa lahat ng mga pangyayari. Hindi ako nakatulog ng maayos. Kaya naman, paglabas ko ng kwarto ni Papa, kinabukasan at tumambad na naman ang mag-inang kinamumuhian ko. Alam ko nang hindi magiging maganda ang araw ko. Ate Joan, Bakit nandito na naman kayo? Hindi ba sabi ko wag na kayo magpakita dito? Wala kang karapatang sabihin yun sa amin. Tatay ni Carlos si Manuel. Bibisitahin niya lang ang papa niya. At asawa ko si Manuel. Kabit ka lang ni Papa. Walang divorce sa Pinas. Sinong niloko mo? Magkahiwalay lang sila mama ng bahay pero kasal pa rin sila sa papel. Well, ngayon byudo ng papa mo, hindi ba? Para akong sinuntok sa tiyan sa sinabi niyang ito. Napahinto ako dahil pinaalala niyang wala na talaga si Mama. Pinigilan ko ang sarili na makipagsampalan ulit. Mukhang namalengke si Ate Shirley. Nag-iisa akong lalaban sa dalawang ito kung sakasakali. Mami, sabi mo makikipagbati na tayo kay Ate Jo kaya nagpunta tayo, di ba? Oo na, tama ka, iho. Joan, hindi kami nagpunta dito para makipag-away. Maniwala ka. Gusto ko nang matapos itong lahat, ayoko na ng gulo. Gaya nga ng sinabi ni Mami, gusto naming makipag-ayos sa'yo, ate. Pwede mo ba kaming paunlakan? Kasi ate, namumroblema na talaga kami. Hindi kami manghihingi ng pera. Nililinaw ko lang. Pero naisip kasi namin, hindi ba bago maaksidente si Manuel, binalak na nilang ibenta yung bahay? Oo, bakit? Ano naman sa inyo? Tumawag kasi yung buyer sa akin dahil hindi nila ma-reach yung telepono ni Manuel. Nakausap ko na at nagtatanong kung tuloy pa raw ba yung bentahan. Joan, ito na yung solusyon sa mga problema natin. Problema natin? Paanong kasama na kayo dun sa usapan? Bahay to nila Papa at Mama. Wala kayong kinalaman dyan. Simple lang naman yan eh. Anak pa rin naman ni Manuel si Carlo. Sa tingin mo ba kapag gumaling ng papa mo tapos nakita niyang pinabayaan mo kami pag nagbenta yung bahay na yan, matutuwa siya sa'yo? Hindi naman kami manghihingi ng malaki, yung sakto lang. Tama. Renta sa bahay, kotse, mga ganong klaseng bayarin. Hanggang sa makabangon lang kami ulit. At alam kong paubos na rin ang natitira mong pera, hindi ba? Hindi naman talaga ang balak ng mga magulang mo eh. Sino ba naghihinto sa'yo na ituloy ang plano nila? Hindi ko alam. Kailangan ko pang pag-isipan to. Bawat araw na lumilipas, lumalaki ang gastos kay Manuel. Pag nabenta mo yung bahay, pwede ka nang magpunta ng Maynila. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Gusto mong mag-aral ulit. Kakailanganin mo ng panggastos, tuition, renta, bagong apartment. At kung nandun ka, hindi mo maaalagaan ang papa mo rito at kami na ang kukuha sa kanya. Hayaan mo namang tulungan ka namin. Tulungan? Tutulong kayo sa akin? Eh nung isang araw lang binugbog niyo ko. Abay talagang pinagtulungan niyo nga akong saktan? Ikaw naman, bugso lang ng damdamin yun. Alam mo na stress tayong lahat. Diba? Sana maintindihan mo naman yun. Oo nga Ate Jo, patawarin mo na kami. Di namin sinasadya. Tutulungan ka talaga namin. Mamalagi ka na sa Maynila. Iba yun naman ang gusto mo? Paano mo gagawin yun kung mag-aalaga ka ng matanda? Embalido na yang si Manuel at pabigat na sa'yo. Ibenta mo na yung bahay, kukunin ko na lang siya para wala ka ng problema. Excuse me lang ha. Hindi pa bigat si Papa. At kahit kailan, hindi siya naging problema. At marunong ako magsakripisyo. Pangarap ko nga makapagtapos sa Maynila. Pero nakakaintindi ako ng sitwasyon. Hindi. Dito ako mag-aaral at aalagaan ko si Papa. Di ko ibibenta ang bahay. Iha, wag ka naman masyadong sensitive. Nilalagyan mo ng ibang pakahulugan yung mga sinasabi ko eh. Hindi. Kakasabi mo lang. Itatanggi mo pa? Sensitive?
Ako yung sensitive? Kung ano-ano na namang sinasabi mo kay Papa? Tapos aasahan mo na magtiwala kung kayo ang mag-alaga sa kanya? Kung harap-harapan nga, yan ang sinasabi mo. Ano pa kung nakatalikod ako? Alam mo ikaw, puro ka paratang at pagdududa eh. Kaya ako nabubuisit sa'yo. Nagpunta kami rito sa malinis na intensyon. Gusto lang naming maayos yung mga problema namin. Ano naman kung pera yung solusyon? Palibasa kasi ikaw, hindi ka makapagdesisyon ng matino. Napakahina mo kasi manang-mana ka sa nanay mo. Kaya nga iniwan ng tatay mo yung nanay mo ang hina kasi ng loob. Bawiin mong sinabi mo. Hindi, dahil alam naman nating lahat na yun ang totoo. Insultuhin mo ng lahat, wag lang si Mama. Patay na yung nanay mo. Ano pang pinuputok ng butsi mo? May regla ka ba? Yun ba? Yun ba yung kinakainit ng ulo mo? Sige na. Wala akong oras. Sasabihin ko sa buyer na pumayag ka na. Sa bawat pananalita niya ay nagdidilim na ang paningin ko sa galit. Di ko maipaliwanag kung anong nangyari sa akin nung sinimulan niyang insultuhin ang kamamatay ko lang na nanay. Paalis na siya nang habulin ko siya. Hinatak ko ang braso niya para di siya makalabas. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ko nga ibibenta ang bahay. Hindi kami nagpunta dito para magpaalam. Nagpasabi lang ako na ayos naman na daw ang mga papeles at nagmagandang loob lang ako na ipaalam sa'yo. Wala ka rin namang magagawa eh. Kaya bitawan mo na ako. Hindi nga ako papayag. Gagawa ako ng paraan. Kukonsulto ako sa abogado para mapigilan ka. Subukan mo. Sa inis ng babae, nagawa niya akong itulak kaso bago ako mahulog sa sahig. Nahatak ko ang laylayan ng bestida niya. Natalisod siya dahil dito at tuluyang nang nagalit. Nakuha niya akong sipasipain hanggang sa wala na akong nagawa kundi iangat ang braso ko para hindi tamaan ang ulo ko. Kinagalit mo ka masyado? Yan ang bagay sa'yo! Mami, tama na. Hindi na siya lumalaban. Awat na. Sinusubukan ako masyado ng babae yan eh. Sinasabi ko na sa'yo, Carlo, ha? Walang kwentang kausapin yan. Hindi ko alam kung bakit ako naniwala sa'yo eh. Sinayang ko lang yung oras ko. Huling beses na tayo makikipag-ayos. Walang kwenta tong usapan na to. Bahala ka na dyan. Kailangan ko nang mag-relax at pupunta pa ako sa spa. Nagdabog palabas ang babae. Napadura ako ng dugo at sinubukang tumayo pero napakasakit ng tagiliran ko kung saan ako napuruhan ni Clara. 2 kamay ang tumulong para makabangon ako. At laking gulat ko, di pa dito nagtapos ang pagtulong niya. Inalalayan ako ni Carlo pabalik sa kwarto ko. Hawak ang baywang ko at pasan sa balikat. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa kama ko. Tumabi siya sa akin at tinignan ang mga sugat ko. Salamat. Pero bakit nandito ka pa, Carlo? Di ka ba susunod sa nanay mo? Maniniwala na sana ako kung hindi ko lang naalala ang ginawa mo sa akin nung huling beses. Sinaktan mo ko. Kayong dalawa ni Clara. Totoo ba yan? Di mo lang sinasabi? Oo naman ate. Nakita mo naman pinigilan ko si Mami, hindi ba? Salamat. Nasaan yung gamot nyo? Mukhang kailangan mo ate. Okay lang ako, Carlo. Salamat na lang. Marahil na konsensya na rin ang binata kaya gustong bumawi. Nakita niya ang gamot sa lamesa sa tabi ng kama ko. Kinuha niya ang braso ko at sinimulan niya akong tulungan sa paglalagay ng gamot. Hindi naman namin sinasadya yung mga nangyari ate. Talagang natutuliro na rin kami sa mga nangyayari kay Papa. Biruin mo. Sanay kami sa pamumuhay namin tapos biglang nawala na lang. Tapos hindi kami marunong mag-adjust kaya kinailangan lang namin ng panahon. Mukhang di pa rin natatauhan ng mami mo sa mga maling gawain niya. Hindi ko alam kung paano siya makapagsalita ng ganun sa taong mahal niya. Kung totoo bang mahal niya si Papa. Gusto niyang mamatay na?
Hayaan mo na. Talagang matalim nang magsalita si Mami minsan. Habang sinasabi ito, napansin ko ang panay na paghaplos ni Carlo sa braso ko kahit tapos na ang paglalagay ng gamot. Tumaas ang kilay ko sa sunod-sunod niyang ginawa. Sinusubukan niyang angatin ang t-shirt ko para daw tignan kung nagpasa ang ginawang pagsipa ni Clara sa akin. Gusto ko lang i-check ate. Hindi. Okay na ako. Ako nang bahala. Huwag kang mahiya sa akin ate, magkapatid tayo. Saan ba masakit? Dito? Patingin ako, lalagyan ko ng gamot. Teka lang naman, Carlo. Sandali! Ano ka ba? Tigilan mo, Carlo. Hindi ko tatanggalin ang damit ko kung nandito ka. Bakit ba pakipot ka? Gusto ko lang naman makita. Huwag ka nang malikot. Carlo! Sinabi ko ng tama na. Lumayo ka sa akin. Walis ka na nga. Ano bang ginagawa mo? Pero kahit anong pagtataboy ko sa mga kamay niya, panay pa rin ang mga haplos nito sa aking tiyan at ngayon sa aking hita. Wala nang bakas ng panggagamot, kundi may ibang motibo na kaya bumangon ako kahit hirap akong kumilos. Tinulak niya ako pabalik ng kama. Pero dahil hindi maganda ang lagay ko, nahirapan akong manlaban. Napakalakas pala ng binata. Hinablot niya ang mga kamay ko gamit lang ng isang kamay niya at nilapat ang isa pa sa leeg ko. Nagpapadyak ako nang simulan niya akong sakalin. Umibabaw siya sa akin. Carlo! Ano ba? Huwag mong gawin yung binabalak mo, please. Carlo, wag! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sabi sa akin kasi ni Mami, matigas daw kasi talaga ang ulo mo. Hindi ka nakikinig. Kailangan ka lang talagang makumbinse, kaya may gagawin tayo. Ipapaintindi ko sa'yo nang mabuti ang lahat. Kusa kang susunod sa mga sinasabi ko pagkatapos natin. Carlo! Huwag sinasaktan mo, Carlo! Hindi ako makahinga! Relax ka lang ate. Mag-e-enjoy lang tayo, yun lang. Huwag kang malikot. Dahil sa mga katagang ito at sa paglilim ng paningin ko, binuhos ko lahat ng lakas ko para makatakas mula sa mga kamay ng binata. Hahalikan na niya sana ako, kaya hinampas ko ang noo ko sa mukha niya. Napaurong siya at bahagyang kumalas ang kamay sa leeg ko. Nagawa kong rumolyo, paalis, kaya nahulog ako sa kama. Hinatak niya ako pabalik, pero nagawa ko siyang sipain. Sa tindi ng kanyang galit na nanlalaban ako, sinikmuraan niya ako kung saan ako napuruhan ng mga sipa ni Clara kanina. Namilipit ako sa sakit sa sahig. Bakit ba nagpupumiglas ka pa ate? Bakit di ka marunong sumunod sa sinasabi sa'yo? Makinig ka! Makinig ka na lang kasi. Walang iya ka, Carlo. Kahit kailan, hindi ako papayag sa mga gusto mo. Parehas kayo ng nanay mong mapagsamantala sa kapwa. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto lang kitang tikman. Nakakasuka ka. Gumapang ako papalapit sa pintuan, pero hinatak niya ang buhok ko. Siniko ko ang mukha niya, pero nasalag niya ito. Hinigpitan niya ang hawak sa buhok ko at hinampas ako sa dingding. Hindi ako makagalaw sa kanyang puwersa. Kahit anong pagpupumiglas ko, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Tinatanggal na niya ang sinturon sa kanyang pantalon. Humingi na ako ng tulong kahit kanino at nagdasal na may makarinig sa akin. Papa! Tulong! Ate Shirley! Walang magagawa si Papa. Hindi makakabangon yun eh. At si Ate Shirley, humihingi ka ng tulong sa kanya? Walang magagawa yun. Marami na kaming pinagdaanan ni Ate Shirley. Malalaman mo din. Malapit nang matuloy ang binabalak ni Carlo nang makita kong biglang may bayong
na tumama sa mukha niya. Nagkalat ang mga gulay at prutas sa sahig nang batuhin siya ni Ate Shirley. Sa pagkabigla, nabitawan niya ako. Sumulpot si Ate Shirley at pinagahampas ng kangkong si Carlo. Nagulat ang binata dahil sa mga prutas at gulay na binabato sa kanya. Umalis ka dito! Tinawag ko na yung mga kapitbahay at nasa labas sila. Ipapabarangay ka namin, naiintindihan mo? Kaya umalis ka na! Ha? Wala akong ginagawa. Walang ginagawa? Huling-huli ka ng balasubas kang manyak ka, pinagchichismisan ka na. Mabilis na tumakas ang binata. Niyakap ako ni Ate Shirley dahil ayaw huminto sa panginginig ng aking katawan. Ayoko nang bumalik sa kamang iyon, kaya pinaupo niya ako sa sala. Dito na ako bumigay at napaiyak. Ano ka ba, hindi totoong maraming tao sa labas? Sinabi ko lang yun para mataranta siya. Anong nangyari? Ba't ba nandito siya? Kasama niya si Clara. Nagpunta silang dalawa kanina. Ibebenta na daw itong bahay. Nagkagulo kami. Sinaktan ako ni Clara tapos naiwan si Carlo. Sinubukan niya akong pagsamantalahan. Walang iya talaga yung lalaking yan. Ang kapal ng mukha niya, napakahayop niya. Buti hindi natuloy. Nilabanan ko siya hanggang sa huli. Pero napakalakas niya. Anumang oras tingin ko pabigay na ako. Kung di mo kami naabutan tingin ko, magagawa niya na yung masama niyang balak. Ang importante na laban ka. Hindi lahat ng babae na nandun sa ganong sitwasyon nakakalaban at nakakawala. Sumusobra na yung mag-inang yan. Lagi ka na lang nilang sinasaktan. Sige na, Jo, magpahinga ka na. Dahil matatapos na lahat ng paghihirap mo. Makakaganti din ako sa lahat ng ginagawa nila sa akin. Hahanap ako ng paraan. Kinagabihan, nakapagdesisyon na ako na kailangan kong ipaglaban at protektahan ang pera ng mga magulang ko mula sa mag-inang sakim. Nag-isip ako ng mga paraan para maprotektahan si Papa mula sa sugapang madrasta na hindi malayong gumawa ng masama sa amin para lamang sa kanilang benepisyo. Di ko na malayang madaling araw na at sobrang lamig na sa kwarto dahil hindi ko nasarhan ang bintana. Sasarahan ko na sana ito nang matanaw ang isang kakaibang bagay sa likod ng bahay. Sa bandang mga kakahuyan, may malaking bagay na nakasabit sa puno ng mangga. Dahan-dahan akong lumapit dito at nabalot ng pagkasindak ang buong pagkatao nang makita kung ano talaga ito. Si Carlo. Siya ang nakasabit sa puno. Patay na ang stepbrother ko. Puno ng kalmot at sugat ang kanyang katawan. Luwa na rin ang bituka niya at ang dibdib niya ay nawakwak. Napalingon ako sa lupa at nakita ang kanyang ari na putol na. Sinundan ko ang mga tunog pabalik ng bahay at papasok sa kwarto ni Papa. Dito ko nakita ang isang malagim na eksena. Ibang-iba na ang itsura ni Ate Shirley. Napakahaba ng kanyang buhok na ginagamit niya para malambitin si Clara sa tabi ni Papa. Jo, wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Wag! John, wag mo akong iwanan dito. Tulungan mo ko. Tumahimik ka! Anong nangyari, Ate Shirley? Si Carlo. Nasa labas siya. Patay na siya. Ha? Patay na si Carlo? Pinatay mo yung anak ko. Impacta ka! Impacta? Isa akong kubot. Ngayon tingnan natin ang tapang mo laban sa isang aswang. Ate, ano nangyari sa'yo?
Bakit ka nagkaganyan? Hindi mo alam ang pagdurusang pinaranas sa akin ng mga taong yan. Nakatikim ka ng mga pananakit. Pero hindi lang yon ang ginawa nila at ang kaya nilang gawin. Pinangako ko sa sarili ko maghihiganti ako. Hindi ko palalagpasin ang ginawa nila. Humanap ako ng paraan para magkaroon ng kapangyarihan. Naging malupit nga kami. Pero hindi namin pinagtangkaan ang buhay mo. Hindi katulad ng walang awang ginawa mo sa anak ko. Masisisi mo ba ako kung ginusto ko maghiganti, Ma'am Clara? Nilapastangan niyo ako. Lalo na yung Carlong yan. Kaya ngayon makukuha ko ang hustisyang matagal kong inaasam. Oo. Pinagsamantalahan ka ni Carlo? Oo! Uulit-ulit niya akong ginaasam. Nung unang pinwersa niya ako, pinahirapan niya ako. Pero hindi nagtagal. Kung ano-anong pinagsasasabi niya. Pinaasa niya ako nung pananagutan. Pero ang totoo, napagtanto kong pinaglalaroan niya lang ako. Pananagutan? Nabuntis ako ni Carlo. Kaya ako matagal na nawala. Dahil nalaman kong pinapaikot niya ako. Uuwi na ako dapat ng probinsya pero hindi nangyari yun. Hindi ba, Ma'am Clara? Magsabi ka ng totoo. Hindi. Hindi ka nakauwi. Sabihin mo kay Joanne kung bakit. Dahil puwersahan ka naming dinala sa klinik. Puwersahan naming pinalaglag ang sanggol. Pinatay niyo ng walang kamalay-malay ang anak ko. Kayo ang mga mamamatay tao. Hindi mo naiintindihan. Anong iisipin ng mga tao pag nalaman nila nakabuntis si Carlo ng isang katulong na katulad mo? Nakakahiya yun. Kaya pinili niyo na lang akong dakpin at patayin ang anak ko. Sana pinakawalan niyo na kami. Hindi naman kami manggugulo dahil hindi kami katulad niyong sugapa sa pera. Naiintindihan ko kung bakit gusto mong maghiganti sa kanila. Pero bakit dito pa? Wala kami kinalaman. Madadamay lang si Papa. Please, ate. Hindi kakayanin ang puso niya. Walang kinalaman. Hindi mo naiintindihan, Joanne. Silang dalawa ni Clara ang dumakip sa akin. Yang magaling mong tatay ang isa sa mga may pakanaan ng nangyari sa akin. Patawad. Huli na ang lahat. Sa isang iglap, pumalupot ang mahabang buhok ng kubot sa lieg ni Papa. Parehas sa sala ni Clara na sinasakal ito hanggang sa nawalan na ng malay ang matanda at nakalupaypay na. Nakiusap ako, nagbakaawa sa aswang na wag nang patayin si Papa pero ayaw niyang bitawan. Wala akong choice kundi atakihin si Ate Shirley. Jo, bakit? Ako lang ang naging kakampi mo dito sa bahay. Hindi ako papayag na pati si Papa ay maging biktima. Tama na, ate. Nagpambuno kami ni Ate Shirley, kaya nabitawan niya ang dalawa. Tumakbo paalis si Clara. Dahil dito, pumalupot ang mahahaba at makapal na buhok ng kubot sa aking katawan. Hindi ako makahinga sa higpit nito. Nilabas niya ang matatalim na pangil at umumang nakakagatin ako nang bigla siyang huminto. Umiling-iling si Ate Shirley. Binaba niya ako. Wala kang kasalanan sa nangyari. Pero ako may kasalanan sa'yo. Nadamay ka pa dahil sa paghihiganti ko. Naiintindihan kita, ate. Maniwala ka. Gusto ko rin magkaroon ka ng hustisya. Talagang deserve mo yun dahil sa ginawa nila sa'yo. Pero si Papa, baka mapatawad mo siya. Hindi lang si Carlo ang gumalaw sa akin. Pati ang papa mo. Silang dalawa. Nilapastangan nila ako dahil katulong lang ako.
Akala nila may karapatan silang gawin kahit ano dahil mababang tao lang ako, Jo. Si Papa? Pati si Papa, ginawa yun sa'yo? Oo. Oo. Napakalupit nila sa akin. At kayo pa ni Ma'am Esther na napakabait sa akin yung nadamay. Anong ibig mong sabihin? Ate, paanong nadamay si Mama? Ako ang dahilan ng aksidente nila, Ma'am Esther. Inabol ko yung papa mo dahil sa galit. Hindi ko alam na nakasakay sa kotse yung mama mo, Jo. Tawarin mo ko. Hindi ko sinasadya mamatay pati si Ma'am Esther. Maliwala ka sa akin. Nang hina ang tuhod ko sa sinabi ng aswang, napaupo ako sa sahig. Lalapit sana sa akin si Ate Shirley nang biglang bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Napalingon siya sa likod niya at dito ko nakita si Clara na itatarak pa ulit ang itak sa likod ni Ate Shirley. Nagalit ang aswang at sinunggaban si Clara. Dinakma siya ni Ate Shirley at kinagat sa leeg. Dahil dito, napakapit sa akin si Clara at ayaw akong bitawan. Nagkarambula na kami sa gilid ng kama. Ala! John! Tutulungan mo ako! Lumayo ka sa akin. Yan ang nararapat sa'yo. Sa huling pagkakataon, binuhos ni Clara ang natitirang lakas at nagawa pa niyang itaas ang itak at inambahan ako. Sa di inaasahang pagkakataon, may humarap sa kanya. Paglingon ko, ang braso ni Papa ang humarang sa pagkakasaksak sa akin. Kinagat pa uli ni Ate Shirley si Clara at sa pagkakataong ito, sinigurado ni Ate Shirley na ubos ang dugo ng babae at tirik na ang mga mata ng matapos. Napalingon naman ako kay Papa nang makitang nilalagay niya ang kamay sa bandang puso niya. Nakangiwi siya at hirap makahinga. Papa! Ano nangyayari sa'yo? Patawad, Jo. Mga ilang segundo din siyang naghingalo. Pinisil niya ang kamay ko hanggang sa bumigay na talaga ang kanyang katawan. Hindi na siya gumalaw pang muli. Jo, tawarin mo ako. Sa lahat-lahat. Lalo na sa pagkawala ni Ma'am Esther. Napakasakit, ate. Sana kasama ko pa si Mama ngayon. Pero naiintindihan ko kung bakit yun nangyari. Aksidente nga talaga. Nadamay kayo sa pagiganti ko dahil doon. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Sana sa pagkamatay ng mga taong gumawa sa iyo ng mga karumal-dumal na krimen, nakamit mo na ang hustisyang hinahanap mo. Pasensya ka na sa lahat ng ginawa ng pamilya ko sa iyo. Tumangulang ang dalaga sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ako. Kasabay nito, napalibutan ako ng buhok lalo na sa aking mata. Unti-unting lumabo ang paningin ko at inantok ako ng husto. Nawalan ako ng malay. Yun na ang huling beses na nakita ko si Ate Shirley. Pagtagising ko, wala na ang kahit anong bakas ng katawan ng mag-ina at pati na rin ang pagkamatay nila. Mabuti na rin dahil hindi ko alam kung paano ito ipaliliwanag sa mga kapitbahay at lalo na sa mga polis. Dinala ko pa si Papa sa ospital pero hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Sabi ng doktor, inatake daw siya sa puso. Si Ate Shirley naman, hindi ko na alam kung tuluyan ba siyang nanghina dahil sa pagkakasaksak sa kanya at pumanaw na rin o nakaligtas ba siya at nagpakalayo-layo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya at kung nasaan na siya ngayon. Pero iisa lang ang alam ko,
Nakamtan niya ang paghihiganting inaasam niya nang lumisan sa bahay na ito. Sana ay kontento na siya sa hustisya at kapayapaang dala nito. Pinalibing ko si Papa. Mas magaan sa loob ko ang nangyari dahil hindi siya namatay sa kamay ng aswang. Siguro, yun na rin ang paraan niya para makabawi sa mga kasalanang ginawa niya. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa akin. Makalaunan, nagsimula na rin akong mag-asikaso para sa kinabukasan ko. Tinuloy ko ang pagbibenta sa bahay dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng bagong buhay, malayo sa mapapait na memoryang nakakabit sa bahay na ito. Ay ma'am, okay na ang lahat sa amin. Sige po, ito na po ang susi ng bahay at ang mga papeles na pinirmahan ko. Kayo na po ang bahala. Salamat ha. Pupunta ka ba sa bayan? Ang dami mong dalang bagahe, Iha. Abay ka na ha. Dadaan din ako ron. Kung okay lang po, pakibaba na lang po ako sa may terminal pa Maynila. Natupad ang pinapangarap kong ituloy ang pag-aaral ko sa Manila. Kasalukuyan akong nag-aaral ngayon at malapit na makagraduate. Meron na akong mga kaibigan at kasintahan na maituturing kong pamilya at masasabing nakamit na ang gusto kong bagong buhay. Mapait man ang sinapit ko sa kamay ng aking madrasta at manyak niyang anak, marami din akong natutunan sa kalbaryong iyon na dadalhin ko habang buhay. Kahit anumang problema yan, kailangan lagi tayong matatag at marunong ipaglaban ang sarili. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Marami pong salamat sa pakikinig.